Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 501. Ipinarada ni Alex ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada at pagkatapos niyang gawin ang kanyang thumbprint ay muli siyang nagmaneho patungo sa ospital. Isang itim na SUV ang sumugod sa gabi na parang itim na panther palabas ng Presgrave Residence. Kitang-kita sa mga mata ni Anastasia ang pagkabalisa habang nakaupo sa passenger seat. Paano ito mangyayari? Nahimati ba talaga siya dahil sa 2 baso ng alak niya? Huwag kang mag-alala. Punta tayo sa ospital at tingnan muna ang kalagayan niya. Magiliw siyang inaliw ni Elliot. Nang marinig niya ang balita kanina ay pinalayas niya ito ng walang pagdadalawang isip. Sa General Hospital, inilagay si Francis sa stretcher at mabilis na dinala sa emergency room. Sumunod si Naomi at ang kanyang anak sa likuran habang walang tigil na umiiyak. Umiiyak si Naomi habang nagmamakaawa sa doktor, "Doktor, kailangan mong iligtas ang asawa ko. Dapat mo siyang iligtas." "Ma'am, gagawin namin ang aming makakaya," panatag ang loob ng doktor habang isinara ang pinto ng operating room. Nagpalitan ng tingin sina Alex, Naomi at Erica sa isa't isa, lahat sila ay tahimik na nagdarasal para sa parehong bagay. Isang pamanhin, "Ginawa namin ang aming makakaya," mula sa bibig ng doktor. Makalipas ang mga 15 minuto, nagmamadaling lumabas ng elevator sina Anastasia at Elliot. Napatingin siya sa operating room kung saan ginagamot pa ang kanyang ama at tumingin kay Naomi at Erica. Kailan nawalan ng malay si Dad? May malay pa ba siya noong dinala siya rito? "Anastasia, umiinom ba ang papa mo sa Presgrave Residence? Kung alam mong hindi dapat umiinom ang tatay mo, bakit hindi mo siya pinigilan?" Siniko ni Naomi si Anastasia na para bang si Anastasia ang naging dahilan para ma-admit si Francis sa ospital. Siyempre, alam ni Anastasia na ang kanyang ama ay may 2 baso ng alak. Kaya naman, ang nasa isip niya ngayon ay guilt at regret. "Dapat pinigilan ko siya. Kung may mangyari kay tatay, alamin mong kasalanan mo ang lahat." Iyak ng iyak at saway ni Erica. Talagang hindi ipinapayong uminom si Pangulong Tillman ng anumang alak. Iminungkahi ng doktor na pinakamahusay na huwag uminom ng isang paghigop. Dagdag ni Alex. Nanginginig ang figure ni Anastasia dahil sa pagsisisi, ngunit isang malakas na braso sa likod niya ang mahigpit na umalalay sa kanya habang tinitiyak siya, "Huwag kang mag-alala. Tingnan natin kung ano ang mangyayari." Sa silid ng operasyon, isang emergency rescue ang isinasagawa, buong pagsisikap ng doktor para buhayin si Francis. Kahit na ilang beses nang umiling ang doktor, sinubukan pa rin niya ang lahat ng posibleng paraan upang maisagawa ang pangalawang rescue. Sa kabutihang palad, noong ginamit nila ang defibrillator sa pangalawang pagkakataon, ang nakatigil na linya sa makina ay nagsimulang magpakita ng mahinang mga palatandaan ng isang tibok ng puso. Bumalik na ang heartbeat, malakas ang kalooban ng pasyente na mabuhay. Sa pagkakataong ito, ang kalagayan ni Francis ay itinuturing na isang matinding pagpalya ng puso. Kung nalate siya ng 1 minuto, baka hindi na siya nakaligtas. Gayunpaman, dahil sa matagal na pag-aresto sa puso, ang supply ng oxygen sa kanyang utak ay hindi sapat, kaya siya ngayon ay nasa matinding pagkawala ng malay. Kahit na matapos ang isang matagumpay na resuscitation, maaaring may panganib na siya ay nasa isang vegetative state. Pagkalipas ng 2 oras, ang mga pagod na doktor lumabas na may patong-patong na malamig na pawis sa kanilang mga noo. "Anong nangyari sa tatay ko? Buhay pa ba siya?" Si Erica ang unang nagtanong. "Iniligtas mo ba ang asawa ko? Buhay pa ba siya? Sabihin mo sa akin." Si Naomi ay kumilos na parang desperadong asawa. Mariinding ikinuyom ni Anastasia ang kanyang mga kamao at tinitigan ang mga doktor. "Dahil nalampasan ng pasyente ang gininto ang oras, ginawa namin ang aming makakaya. Sa ngayon, matagumpay ang operasyon, ngunit dahil sa matagal na pag-aresto sa puso, ang utak ng pasyente ay lubhang kulang sa supply ng oxygen at nagdulot iyon ng isang tiyak na halaga ng pinsala sa utak. Mangyaring ihanda ang iyong sarili sa pag-iisip dahil ang pasyente ay malamang na nasa mahabang pagkawala ng malay o nasa panganib ng isang vegetative state." "Ano?" Nanghina ang buong katawan ni Naomi, kaya lumapit si Alex para tulungan siya.
Nang iangat niya ang kanyang tingin upang salubungin si Alex, pareho silang nagpahayag ng saya sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Tinakpan ni Erica ang kanyang bibig at mukhang nataranta, ngunit may kislap na tuwa sa kanyang mga mata. Kahit na hindi patay si Francis ay hindi na siya madyay gising. Ito talaga ang gusto nila. Si Anastasia lang ang tila naubusan ng lakas. Nababalot ng sakit ang kanyang mukha habang hinahayaan niyang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Nakatayo sa likuran niya ang isang heartbroken na si Elliot habang naaawa siya kay Anastasia. Bilang isang anak, ito ang huling bagay na gusto niyang marinig. Kabanata 502. Francis, si Naomi ay nagsimulang umiyak at napaupo sa lupa habang humahagulgol habang si Erica ay nakayakap sa kanya habang sila ay umiiyak. Not to forget the remaining actor, Alex, who also looked solemn. Sinulyapan niya si Anastasia na namutla ang mukha sa ilalim ng mga ilaw. Si Elliot naman ay inalalayan siya mula sa likuran at inalalayan siya sa bench. Ngayon, paano palampasin ni Naomi ang gayong pagkakataon? Sumugod siya bigla at sinampal niya si Anastasia bago pa man makapag-react si Elliot. Isang mainit na sensasyon ang bumalot sa mukha ni Anastasia, ngunit sa sumunod na segundo, isang matibay na braso ang hamarang sa kanya habang si Elliot ay nagtanong sa malalim na boses, "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ikaw kasi. Ikaw ang may gawa nito sa papa mo. Bakit mo siya pinainom? Naging maayos na siya sa regular na pag-inom ng kanyang mga gamot. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kayo mga Presgrave ang may kasalanan sa pagpatay sa asawa ko." Sinamantala ni Naomi ang pagkakataong ito para sampain sila ng husto. This time, pinagalitan pa niya ang Presgrave family. Eksakto. Kung ang tatay ko ay mauuwi sa vegetative state, matutuwa ka, hindi ba? Tumanggaw si Erica. Nabingi ang mga tainga ni Anastasia ng ilang segundo habang dahan-daang lumitaw ang mga marka ng daliri sa kanyang maputlang mukha. Hindi na kaya ni Elliot na makita siya sa ganoong kalagayan. Pinandilatan niya sina Naomi at Erica ng may malamig na mga mata, pagkatapos ay nagbabala, "I dare you to touch her again." Nakakamatay ang kanyang tingin. Kung hindi babae si Naomi, siguradong lumaban siya. Dahil sa takot sa kanyang aura, napaatras siya nang mapahinto siya ng tingin ni Elliot na kumilos ng agresibo. "Mrs. Tillman, mangyaring huminahon. Ang aming prioridad ay iligtas si Pangulong Tillman sa sandaling ito." Lumapit si Alex para kaladkarin si Naomi dahil ayaw niyang magdulot pa ito ng gulo. "Ma'am, sa totoo lang, nasisiyahan si Erica nang makitang sinasampal ng kanyang ina si Anastasia." Tinakpan ni Anastasia ang kanyang pisngi at nanatiling tahimik. Kung hindi dahil sa nakakapanghinayang mga pangyayari na kanyang kinaroroonan, hindi sana siya mananahimik tungkol dito. "Masakit ba?" Marahang hinawakan ni Elliot ang gilid ng mukha niyang nasampal. "Mabuti naman." Umiling si Anastasia. Ang mga mata ni Elliot ay muling tumitig kay Naomi na parang punyal na may layuning pumatay sa kanyang mga tingin. Nang magtama ang mga mata ni Naomi, agad siyang napatalon sa gulat habang mabilis na nag-isip ng dahilan. "Pupunta ako sa banyo." Pagbalik niya, lumapit ang dumadating na doktor ni Francis, na siyang head of neurology, at nagtanong, "Anong uri ng gamot ang kadalasang iniinom ng asawa mo? Ano ang dosis ng gamot? Nakakita kami ng natitirang tableta sa kanyang bibig ngayon lang. Bakit nandoon?" "Doktor, kadalasang umiinom ang asawa ko ng supplement para sa kanyang puso. Bumalik siya ngayon at nakaramdam ng hindi komportable, kaya uminom pa siya ng ilang mga table tas sa isang pagkakataon. Pero bago pa niya mailunok ang gamot, nahimati siya," paliwanag ni Naomi habang muling humihikbi. Nakakatuwa kung paanong ang pagkilos ng pagtutulak ng mga table tas sa lalamunan ni Francis ay naging isang voluntaryong pagkilos niya, salamat sa kanyang mahusay na pagkukwento. Hindi siya dapat nagreseta ng sarili niyang dosis. Sa mga ganitong kaso, dapat ay ipinadala mo kaagad ang pasyente sa ospital, ngunit naantala ka ng napakatagal. Kaya pala napalampas mo ang ginintoang oras. Nang matapos magsalita ang doktor ay umalis na siya. Kahit na si Anastasia ay nasa kalungkutan, siya ay nasa isang malinaw na estado ng pag-iisip. Tumabi siya kay Elliot at nagtanong habang nakatingin kay Naomi, "Bakit hindi mo ipinadala si tatay sa People's Hospital at sa halip ay lumiko sa ospital na ito?" Nagulat si Naomi, ngunit lumapit si Alex at humingi ng tawad, "I'm sorry, Miss Tillman.
Kasalanan ko ang lahat. Nagkamali ako ng liko dahil hindi ako pamilyar sa daan. Sa pinakamalapit na ospital, kaya ako napadpad dito. Nagpapasalamat ako na dumating si Alex at dinala ang tatay mo sa ospital. How dare you come at us for late? Akala mo ba sasaktan ko ang sarili kong asawa? Tumalikod si Naomi at mapusok na gumanti. Ano naman sayo? Nang mamatay ang iyong ama, nasaan ka, at ano ang iyong ginagawa? Siyempre busy siya sa paghahanda para sa engagement niya. Bakit pa siya magkakaroon ng panahon para alagaan ang kanyang ama? Pang-iinsulto ni Erica. Nakoma at vegetative state ang tatay mo. Ang lakas ng loob na kahit isipin pa ang pakikipag-engage. Hindi ka ba natatakot sa karma? Paano mo nagawa ang isang kakilakilabot na bagay sa oras na ganito? Muling sambat ni Naomi na para bang ang pagiging engaged ni Anastasia ay isang unfilial thing na dapat gawin. Pinagmasdan ng mga mata ni Elliot ang mag-ina habang ang kanilang malisyosong intensyon laban kay Anastasia ay nagiging malinaw sa mga minuto. Kabanata 503. Napangisi naman sa loob-loob si Alex na nasasarapan sa palabas. Ang pangarap ni Elliot na pakasalan si Anastasia ay maaaring masira na ngayon. Habang nananatiling walang malay si Francis. Hindi makakapag-asawa si Anastasia ng may kapayapaan ng isip, na nangangahulugang hindi maaaring maging manugang si Elliot ng pamilya Tillman anumang oras sa lalong madaling panahon. Tapos ka na ba? Hindi mo ba nakikita na stressed na siya? Ano pa bang gusto mo? Tinitigan ni Elliot sina Naomi at Erica ng malamig na tingin. Young Master Elliot, pasensya na pero si Anastasia ay kabilang sa aming pamilya. I'm afraid that her engagement will be off, matapang na pahayag ni Naomi. Ang usaping ito ay nasa atin na ang pagpapasya. Wala kang karapatang makialam. Malamig na sinulyapan siya ni Elliot, hindi nag-abala na iligtas ang anumang paggalang sa kanya. Nabulunan si Naomi sa gulat at tumingin kay Anastasia. Malubha ang kalagayan ng iyong ama ngayon. Hindi ka makakasundo kung wala siya. Hanggat hindi pa engaged si Anastasia, hindi si Elliot ang manugang ng Tillman family. Sa kabila ng pagiging makapangyarihan niya, hindi niya magawang makialam sa mga gawain ng kanilang pamilya. Tumangala siya sa kanya at nagtanong, maaari ko bang ayusin ang aking ama na ilipat sa iyong ospital? Kahit wala ang kanyang kahilingan, nasa isip na ni Elliot ang planong iyon. Ang Presgrave Hospital ay may makabagong kagamitan at teknolohiyang medikal, kaya mas malamang na mapagaling nila si Francis. Oo naman. Ako na ang mag-aayos ngayon. Tumanggo si Elliot. Nang marinig iyon ni Naomi ay bumagsak ang ekspresyon ng mukha niya at agad niya itong pinigilan. Kaka-resuscitate lang ng papa mo. Huwag mo siyang istorbohin. Huminga ng malalim si Anastasia at ipinaliwanag, ang Presgrave Hospital ay may mas advanced na teknolohiya kaysa sa ibang mga ospital. Makakatulong ito para sa paggamot ni tatay. Of course, she assumed na gusto rin ni Naomi na iligtas ang kanyang ama, kaya ipinaliwanag niya ito ng maayos sa babae. Nang marinig ito ni Naomi, tahasan niyang tinanggihan ang alok. Hindi ako naniniwala sa anumang panloloko ng mas mahusay na teknolohiya. Ayoko lang maghirap ulit ang asawa ko. He's just landed his foot back in the world. Sa makatuwid, hindi ako papayag na ilipat mo siya. Naomi, alam kong may sama ka ng loob sa akin, pero mas mahalaga ngayon ang kalusugan ni Dad. Galit na galit si Anastasia dahil pinilit ni Naomi na labanan siya sa ganoong kritikal na sandali. Nagsalita rin si Erica, na nasa tabi ni Naomi, para suportahan ang kanyang ina. Mahina pa si Dad ngayon. Bakit kailangan mo siyang pahirapan? Kung may nangyaring mali sa daan, o kung naaksidente siya, ano ang gagawin mo? Nang makitang iginiit ng mag-ina na huwag ilipat si Francis sa ibang ospital, pansamantalang nakapagpigil si Anastasia. Tumanggo siya habang nakipagkompromiso at sinabing, sige, hahayaan kong manatili si tatay ngayong gabi. Tingnan natin kung ano ang kalagayan niya at ilipat siya pagkatapos ng 2 araw. Nang mailipat si Francis sa ICU para sa pagsubaybay, pumasok si Naomi upang bisitahin sa loob ng 10 minuto bilang kinatawan. Umupo siya sa harap ng hospital bed ni Francis at pinagmasdan ang walang buhay at maputlang mukha nito. Malamig niyang bulong sa puso, ayoko nang magdusa ka pa. Dapat pumunta ka na lang. Nakatingin lang si Anastasia sa kanyang ama na tahimik na nakahiga sa salamin na bintana. Habang naghahapunan, masayang umiinom at nakikipag-usap pa rin sa kanya ang kanyang ama,
Ngayon, nakahiga siya sa malamig na ward at mahimbing na natutulog. Niyakap siya ni Elliot sa balikat at inaliw siya. Makatiyak ka na inayos ko ang ilang mga doktor mula sa Presgrave Hospital upang suriin siya. Tumingin siya sa kanya na puno ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Sa panahong tulad nito, siya ang kanyang mainit at makapangyarihang haligi. Nakatulog si Jared, kaya inutusan ko si Lola na alagaan siya. Naramdaman ni Anastasia na ligtas siyang iwan ang kanyang anak sa Presgrave residence, kaya tumango siya. Okay, taglamig noon sa labas, kaya malabo pa rin ang lamig sa kabila ng heater na nakabukas sa labas ng ward. Hinubad ni Elliot ang kanyang suit coat at itinakip ito sa katawan ni Anastasia. Dahil nagmamadali siyang pumunta sa ospital kanina, sweater lang ang suot niya, nakalimutan na niya ang makapal niyang coat. Sa kabilang row, selos na tinignan ni Erica si Anastasia. Ang isang mayaman at batang master na tulad ni Elliot ay maingat na nasa tabi ni Anastasia, inaalagaan siya sa bawat pangangailangan. Gayunpaman, nang tumangala si Elliot at tingnan sina Erica at Alex, naglabas siya ng madilim at malamig na aura na nagparamdam sa kanya ng pressure kahit sa malayo. Paano nagkaroon ng ganoong kakayahan si Anastasia na ipakita sa kanya ang kanyang pinakamahusay na panig? Nang pumunta si Alex para kumuha ng tubig para kina Naomi at Erica, bumili din siya para kay Anastasia. Kinuha niya ang mga ito at inabot ang isang bote kay Elliot, na halatang ayaw tanggapin ang anumang ibinigay ng ibang lalaki. Kahit isang bote lang ng tubig ay hindi siya komportable. Kabanata 504. Nang makita ni Anastasia ang pagtanggi nitong tanggapin ang bote ng tubig, itinabi nito ang bote at binuksan ang nasa kamay nito bago ito humigop ng ilang higop at iniabot sa kanya. Saka lang ito kinuha ni Elliot bago siya humigop ng ilang lagok ng tubig na nainom nito. Nang makaupo si Alex sa tabi ni Erica, hindi niya maiwasang magpahiwatig, "Nilalamig ako, Alex." Nang marinig niya iyon ay dali-dali niyang hinubad ang kanyang suit at ibinigay sa kanya. Suot ni Erica ang suot ni Alex, ngunit hindi niya natanggap ang pakiramdam na hinahanap niya. Sa kabila ng pagiging lalaki, si Alex ay walang katulad kay Elliot. Makalipas ang kalahating oras, tatlong lalaking nakasuot ang sumulpat sa koridor habang mukhang makulat na may scholarly aura. Dumiretso sila sa tabi ni Elliot at magalang na binati ito, "Hello, young Master Elliot." Tumango si Elliot bilang tugon. "Nandito kayong lahat." Natuwa si Anastasia nang makitang kasama nila si Benedict. Tila ang tatlong ito ay ang mga doktor mula sa Presgrave Hospital. "Titingnan muna namin ang kondisyon ng pasyente, pagkatapos ay babalik kami sa iyo para pag-usapan ang mga detalye." Pagkatapos sabihin iyon, magkasamang pumunta si Benedict at ang dalawa pa sa opisina ng doktor. Tila may naisip si Naomi at agad na bumangon para itanong, "Sino ang mga taong ito at ano ang gagawin nila sa aking asawa?" Nang makita ni Anastasia ang kanyang labis na reaksyon, malumanay siyang nagsalita, "Mga kaibigan lang ni Elliot." Naisip ni Naomi na hindi sila kamukha ng kanyang mga kaibigan kundi mga doktor sa halip. She then exchanged glances with Erica and Alex bago umupo. "Naomi, may lounge doon. Gusto mo bang pumasok at magpahinga? Medyo malamig dito," mungkahi ni Alex. With that, pumunta silang tatlo sa lounge. Pagpasok pa lang nila, nagmamadaling tumingin si Naomi kay Alex at nagtanong, "Yung tatlong tao ngayon lang dapat mga doktor na pinadala ni Elliot. Sa tingin mo ba mapapagaling nila si Francis? Huwag na nating palakihin ang mga reaksyon natin sa ngayon. Nandito si Elliot, kaya hindi na natin dapat pagdudahan ang kanyang hinala." Paalala ni Alex sa kanya na hindi ordinaryong tao si Elliot. Dahil dito, napigilan na lamang ni Naomi ang kanyang galit at sumagot, "Kailangan lang nating ipagsapalaran ito." Sa corridor sa labas, napansin ni Anastasia na nakasando at vest lang si Elliot. She then asked out of concern, "Nilalamig ka ba? Gusto mo bang umidlip sa kotse?" "I'm fine," paninigurado ni Elliot sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Naramdaman ni Anastasia ang init ng palad nito, ngunit ibinalik pa rin nito ang suit sa kanya habang masama ang pakiramdam. Pagkatapos ay yamakap siya sa yakap niya at pinagsaluhan siya ng dalawa. Suit upang panatilihing mainit-init magkasama. Niyakap siya nito ng mahigpit habang ang mananipis niyang labi. Hinalikan niya ang buhok niya dahil naawa siya dito. "Huwag kang mag-alala.
Ang mga kakadating lang ay ang nangungunang mga cardiologist at neurologist sa aming ospital. Sa sandaling marinig niya iyon, nakita niya ang isang kislap ng pag-asa at agad na gumaan ang pakiramdam. Sa sandaling ito, napagtanto niya kung gaano siya pinarangalan at maswerte na nakilala si Elliot. Maya-maya, dumating si Benedict. Elliot, Miss Tillman, mangyaring sumama sa akin. Inabot ni Elliot ang kay Anastasia. Kamay habang sinusundan nila si Benedict. Sa conference room ng ospital, naroon ang 3 eksperto at ang 2 doktor na bumuhay sa ama ni Anastasia kanina. Sa pamamagitan ng kanilang mga titig, masasabi na sila ay tumitingin sa 3 eksperto ng may paggalang. Kasunod nito, nagbigay ng detalyadong paliwanag ang isa sa mga doktor sa kalagayan ni Francis. Miss Tillman, dumaan na kami sa pagsusuri ng iyong ama. Nakakalungkot lang na huli na siyang na-admit sa ospital. Kung nakarating siya ng mas maaga ng 10 minuto, iba na sana ang sitwasyon. Posible bang magising ang tatay ko? Kinakabahang tanong ni Anastasia. Judging from his current situation, malabong magising siya, but it's not totally impossible. Walang ganap, ngunit ang pagpalya ng puso ng iyong ama ay nagdulot ng iba't ibang mga komplikasyon, lalo na ang kanyang utak na pinakaapektado. Sa makatuwid, ang posibilidad na siya ay nasa isang vegetative state ay napakataas. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Anastasia ay biglang bumagsak sa kanyang pisngi nang hindi mapigilan. Nang marinig niya ang kanilang pahayag na nakapikit, nakaramdam siya ng matinding sakit at kawalan ng pag-asa. Hinawakan ni Elliot ang kamay niya at binibigkas sa malalim na boses, "Pakiusap, mag-isip ka ng iba pang paraan para mailigtas mo siya." Kabanata 505. May paraan, ngunit hindi ito maipapatupad sa ngayon. Aabutin ito ng isang panahon ng pagmamasid. Hindi kami maaaring sumailalim sa paggamot sa utak hanggang ang data ng pagsusuri ay umabot sa perpektong estado. Hanggang kailan mo kailangan? Mga 3 buwan. Sa panahong ito, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang mapanatili ang paggamot ng iyong ama habang siya ay nakoma. Pakiresete siya ng kahit ano. Gamot na kailangan niya. Ang pera ay hindi problema, sabi ni Elliot. We will, young Master Elliot. Ginagarantiya namin na magbibigay ng pinakamahusay na magagamit na paggamot para kay Mr. Tillman, sagot nila. Sa isang tanong na namamalagi sa kanyang isipan, sinamantala ni Anastasia ang pagkakataong magtanong, may kinalaman ba ang episode ng aking ama sa kanyang pag-inom ng alak, partikular na 2 baso ng alak? Miss Tillman, kung uminom lang siya ng 2 baso ng alak, hindi ito magiging sanhi ng pagkabigo sa kanyang puso. Hinala namin na nainom ng iyong ama ang gamot ng hindi sinasadya. Oo, nakakita kami ng isang maliit na piraso ng natitirang tableta sa bibig ng iyong ama at ito ay isang nakakalason na gamot para sa cardiovascular system. Sa halip na palakasin ang puso, ito ay may kabaligtaran na epekto. Tungkol naman sa mga eksaktong katangian nito, aabutin ng 2 araw para ma-verify natin. Ano, mali ang nainom ng tatay ko? Nagulat si Anastasia sa narinig. Bakit maling inumin ang kanyang ama? Marahil ay dapat kang magtanong sa isang taong nananatili sa iyong ama tungkol sa sitwasyon at ang uri ng mga gamot na karaniwan niyang iniinom. Okay, babasahin ko ito habang kumukuha ako ng ilang sample ng mga gamot ng tatay ko para sa iyong inspection. Iyan ay magiging mahusay. Elliot, malamig sa gabi. Nagayos na kami ng kwarto sa hotel sa tapat ng ospital. Dalhin si Miss Tillman para magpahinga. Makakaasa ka na nandito kami para alagaan si Mr. Tillman. Mungkahing ni Benedict. Tumanggaw si Elliot bilang pagsang-ayon at tumingin kay Anastasia. Si Benedict at ang iba ay magbabantay dito. Ipapaalam nila kaagad sa amin kung may nangyari. Alam ni Anastasia na ang pagtrato sa kanyang ama ay isang mahabang labanan na aabot ng higit sa 1 o 2 araw. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang pisikal na lakas at katawan upang mapangalagaan ang kanyang ama. Nang lumabas sila ng ospital at pumasok sa kotse, isang bagay ang iniisip niya, bakit may pagkakataon pa na magkaroon ng lason na gamot na abot kamay ng tatay ko, pati na ang maling pag-inom nito. Elliot, gusto kong umuwi at tingnan kung anong mga gamot ang iniinom ng tatay ko. Sige, ihahatid na kita doon. Tumanggo siya. Sa kabilang banda, nasa lounge sina Naomi at Erica nang mabilis na pumasok si Alex at sinabi sa kanila,
nabalitaan ko sa doktor kanina na umalis si Elliot kasama si Anastasia. Saan sila nagpunta? Hindi ako sigurado, pero iuuwi na kita. Balik tayo bukas ng umaga, sabi niya. Inaalok. Isang pagod na si Erica pagkatapos ay hinimok ang kanyang ina na umalis. Mama, alis na tayo. Gusto kong matulog. Dahil doon, nagpa siya ang mag-ina na umuwi. Habang nasa daan, tinanong ni Alex si Naomi kung naiwan ba sa bahay ang mga pills na sinagot niya, 2 bote lang ang binili ko. Ang isa ay nasa aking kamay ngayon at ang isa ay nasa iyong lugar, hindi ako umalis, kahit sino sa bahay. Bilisan mo at tanggalin mo. Hindi namin maaaring hayaang matuklasan ito ng sinuman, iminungkahi niya. Dahil dito, sinabihan siya ni Naomi na huminto sa daan. Itinapon niya ang mga table tas sa kalapit na ilog at bumalik sa kotse at tiniyak, huwag kang mag-alala, hindi malalaman ni Anastasia kung anong gamot ang ibinigay namin sa kanyang ama. Si Erica, ang isa pang kasabwat, din. Nakahinga ng maluwag. Anastasia. Siguradong hindi tayo maghihinalaang. Nakaparada ang kotse ni Elliot sa labas ng gate ng Tillman Residence. Matapos ipasok ang passcode sa pinto, nakita ni Anastasia na bukas pa rin ang mga ilaw. Nakita din niya ang driver na si Joe na natutulog sa sofa. Nang marinig ni Joe ang ingay sa pinto ay agad siyang nagising. Miss Tillman, bumalik ka na. Ano naman, Presidente Tillman? Bakit ka nandito, Mr. Bachelor? Nung umalis si Madam kanina lang, she asked me to stay and watch the house, kaya hindi ako umalis. Kumusta si President Tillman? Naging seryoso ang tingin ni Anastasia habang nagtatanong, Bachelor, sabihin mo sa akin ang sitwasyon kagabi nang makita mo ang aking ama na hinimatay. Pinauwi ko si President Tillman at umalis, pero bigla kong naalala na nagbigay ng maraming regalo si Old Madam Presgrave sa kotse, kaya bumalik ako. Nang pumasok ako, dala ang mga regalo, nakita ko na si President Tillman na nakahandusay sa lupa at walang malay. Kabanata 506. Paano ang aking madrasta at kapatid na babae? Lahat sila ay umiiyak sa takot at gusto kong dalhin si Pangulong Tillman sa ospital, ngunit dumating si Mr. Hunter, kaya kinuha nila ang kanyang sasakyan at umalis. Ilang oras ang lumipas sa pagitan ng sandaling nasaksihan mo ito at noong tinawag mo ako. Mahinahong tanong ni Anastasia. Mga 15 hanggang 16 na minuto. Para mag-imbestiga pa, kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang log ng tawag. Nang isama niya ang oras bago niya matanggap ang tawag, ang oras na inabot ni Joe para maproseso ang sitwasyon at ang oras na inabot ang kanyang ama bago madala sa ospital, umabot ito sa mahigit 40 minuto. Tiningnan niya ang mapa at nalaman na ang oras mula sa bahay hanggang General Hospital ay mga 23 minuto. Maling paraan daw ang tinahak ni Alex, pero inabot ba talaga siya ng mahigit 20 minuto bago lumihis? Bakit hindi niya dinala si Dad sa People's Hospital, which was only 10 minuto ang layo mula sa bahay? Bakit niya dinala si Tatay sa ibang ospital pagkatapos niyang lumihis ng 40 minuto? Ang puso ni Anastasia ay puno ng pagdududa. Ayaw niyang mag-overthink sa mga motibo at iniisip ni Naomi, ngunit ang hindi makatwirang oras nila sa kalsada ang mismong dahilan kung bakit napalampas ni Francis ang gininto ang oras. Mr. Bachelor, alam mo ba kung anong mga gamot ang kadalasang iniinom ng tatay ko? Isa lang ang alam ko, karaniwang umiinom siya ng pil para maibsan ang discomfort sa puso niya. Matapos ang huling pagkakataon na hinimatay siya, dinadala ito ni Pangulong Tillman araw-araw, na sinasabing ito ay para protektahan ang kanyang puso. Matapos pakinggan ang pahayag ni Joe, tumayo siya at hinanap ang gamot sa kabinet. Hindi siya masyadong makaabala. Habang papunta siya sa master bedroom sa ikalawang palapag. Sa kabinet, nakita niya ang isang bote ng gamot sa puso na madalas inumin ng kanyang ama. Maliban doon, walang ibang gamot na natagpuan. Kumuha pa siya ng mga table tasks mula sa ilang bote ng gamot sa kabinet. Nais niyang linawin kung ang mga tabletang naiwan sa bibig ng kanyang ama ay mula sa mga nasa bahay. Nang matipon ang lahat ng mga table tasks, hiniling ni Anastasia kay Joe na takpan siya. Mr. Bachelor, kumuha ako ng ilang mga table tasks mula sa bahay, ngunit mangyaring ilihim ito sa aking madrasta, maaari ba? Hindi napigilan ni Joe na makaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Noon pa man ay loyal siya kay Francis,
kaya natural na tumango siya. Okay, hindi ko sasabihin sa kanila. Palabas na sina Anastasia at Elliot, nakita nila si Naomi at Erica na nagmamadaling pumasok sa pinto. Sa paghusga sa marangyang kotse na nakaparada sa labas, malamang na inakala nila na kay Elliot iyon at nataranta. Hindi nila inaasahan na babalik si Anastasia. Anastasia, anong ginagawa mo dito? Bakit ka tumatakbo sa halip na alagaan ang tatay mo sa ospital? Agad na tinanong ni Naomi si Anastasia dahil sa kanyang konsensya. Gayunpaman, malamig na sumagot si Anastasia. Anong masama kung bumalik ako? Ito ang aking tahanan kung tutuusin. Nabulunan si Naomi sa sagot niya, pagkatapos ay nakita niya sina Anastasia at Elliot na naglalakad patungo sa gate. Pagkaalis ng mag-asawa, agad siyang pumasok sa bulwagan at nakita si Joe, na papaalis na. Nagmamadali siyang nagtanong, Joe, ano ang ginawa ni Anastasia nang umuwi siya ngayon? Hindi ako sigurado. Lumabas ako para manigarilyo kanina madam. Kung wala na, aalis na rin ako. Mabilis na tinakpan ni Joe si Anastasia. Siguro wala siyang pake kung uuwi siya ng patago. Nagnganga ang ngipin ni Erica. Nang makaupo si Anastasia sa kotse ni Elliot, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakalma ang sarili sa loob ng ilang segundo bago nagsalita. May pakiramdam ako na hindi ito ganap na aksidente. Nang dinala siya ni Naomi at Alex sa ospital, masyado silang nagtagal. Ang pagkaantala ang naging dahilan ng kanyang paglampas sa ginintoang oras. May hinala ka ba sa iyong madrasta? Maganda ang pakikitungo ng tatay ko sa kanya. Sana talaga wala siyang kinalaman sa pangyayaring ito, pero kung malalaman ko talaga na may balak siya, hindi ko siya hahayaang makawala dito. Kinagat ni Anastasia ang kanyang mga ngipin at ikinuyom ang kanyang mga kamao habang namumuo sa kanyang dibdib ang dalamhati at hinanakit. Relax. Kung siya iyon, tiyak na mag-iiwan siya ng bakas. Muli siyang inaliw ni Elliot. Hindi lang niya nakitang kaina hinala si Naomi, naisip din niyang may problema sina Erica at Alex. Nang ihatid ni Elliot si Anastasia pabalik sa hotel, 2 AM na pala bago niya namalayan. Pagbalik sa Tillman Residence, nakaupo si Naomi sa sofa habang nangingibabaw sa kanya ang gulat. Naisip niya ang ginawa niya sa sandaling ito at bigla siyang nanlamig. Well, tapos na ang ginawa, it's either pupunta ako ng malaki o uuwi, then. Kung hindi, ang mga bagay ay magiging mas mahirap. Ngunit, ano ang ginawa ni Anastasia dito? May hinala ba siya? Akala ko sapat na ang performance namin ni Erica, kahit sa harap pa ni Joe. Hindi. Walang paraan para malaman nila. Kabanata 507. Baka masyado lang akong nagbabasa nito, sabi ni Naomi sa sarili. Samantala, dumating si Alex sa maliit na apartment ni Hailey at nadatnan itong naghihintay sa kanya. Pagkatapos ng isang round ng passionate tussling, sinimulan niya itong tanungin tungkol kay Francis. Ang ibinulgar lamang niya ay biglang nag-collapse si Francis at ipinadala sa ospital para sa isang emergency life-saving procedure. Nang marinig ang tungkol sa sitwasyon ni Francis, tumango si Hailey. Hindi siya nagalit nang maramdaman niya kung gaano kaingat at palihim si Alex sa kanya, dahil ang katapusan na hinahangad niyang makamit ay itigil ni Anastasia at Elliot ang kanilang pakikipag-ugnayan. Habang nasa koma pa rin si Francis, nag-alinlangan si Hailey na magpapatuloy si Anastasia sa pakikipag-ugnayan. Ito ay hindi wasto sa liwanag ng malungkot na sitwasyon sa kasalukuyan, at bukod pa, ang masasayang novelty ng kanyang nalalapit na kasal ay nawala na ngayon. Samantala, sa hotel, hindi makatulog si Anastasia. Nakatayo siya sa harap ng 10 kisame na bintana sa sahig at nakatingin sa ospital sa kabilang kalsada. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala, at sa bawat araw na nananatiling walang malay si Francis, mas lalo siyang nababalisa. Marahan na bamantong hininga si Elliot at niyakap siya mula sa likuran. Magpahinga na tayo, ha? Sumandal siya sa mga bisig niya. Sa sandaling ito, ang tanging yakap niya, na nagpapanatili sa kanyang grounded kapag ang lahat ng iba pa sa kanyang buhay ay tossed up sa hangin. Pananampalataya ay dumating na may pakiramdam ng kalmado na biglang hugasan sa ibabaw niya, sigurado siyang madyay gising na si Francis. Kahit papaano ay nakatulog siya habang hawak siya ni Elliot sa magdamag, ngunit hindi ito isang mahimbing na pagkakatulog. Si Elliot naman ay halos hindi nakatulog ng isang kindat, dahil nagising agad siya nang maramdaman ang bahagyang paggalaw mula sa kanya.
Nagising si Anastasia kinaumagahan at narinig niya si Elliot na nakikipag-usap sa telepono kasama si Benedict, na tumawag para sabihin sa kanya na hindi gaanong nagbago ang kalagayan ni Francis, mula kagabi, kahit na mayroong ilang mga pagsubok na naka-schedule para sa kanya ng ospital. Anastasia, limitado ang mga pasilidad sa ospital. Kakailanganin namin na pirmahan mo ang form ng pahintulot kung gusto naming ibalik ang iyong ama sa ospital na pinapatakbo ng aking pamilya. Gagawin ko, seryosong sabi niya. Wala akong pakialam kung tutol si Naomi dito. Maaari mong dalhin si tatay sa iyong ospital para sa masusing pagsusuri at lahat ng iba pang kinakailangang pamamaraan. Tumanggaw si Elliot at agad na nagbigay ng instructions sa telepono. Dalhin mo siya, pumunta sa ospital at magpatakbo ng lahat ng kinakailangang pagsusuri. Pagkakuha ng kanyang almusal, nagtungo si Anastasia sa ospital upang pirmahan ang papeles sa paglilipat ng pasyente. Hanggang sa nakita niya ang kanyang ama na isinakay sa isang walang ginagawang ambulansya ay nakaramdam siya ng pag-asa sa pamamagitan niya. Palihim siyang nanalangin na si Francis ay makatanggap ng mas mabuting paggamot sa Presgraves Hospital. Kakaalis lang ng ambulansya nang tumunog ang telepono ni Anastasia. Sinulyapan niya ang caller ID, at nang makita ang pangalan ni Naomi na kumikislap sa screen, alam niyang natagpuan na ng kanyang madrasta, tungkol sa paglipat ni Francis sa Presgraves Hospital. Ano ito? Walang takot na hiling ni Anastasia, walang imak habang kinuha ang telepono. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo. Anastasia, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ilipat ang iyong ama sa ibang ospital? Ang tatay mo ay wala sa kondisyon para magpalipat-lipat sa gusto mo. Mas mabuting ipagdasal mo na magising siya, dahil kung hindi siya, may babayaran kang impyerno. Pag-alit na sigaw ni Naomi sa kabilang linya. Akuhin ko ang buong responsibilidad sa anumang bagay, baka mangyari iyon, sagot ni Anastasia, pakli. Siya ang aking ama, at gusto kong magising siya ng higit sa sinuman, lalo na sa iyo. Isave ang iyong maling damdamin para sa hanggal na maniniwala dito, Anastasia. Gusto mo na lang mamatay ang tatay mo para maaga mo ang kumpanya niya. Iyon lang, hindi ba? Alam ko kung paano gumagana ang isip mo, babae ka. Matagal mo nang pinagmamasdan ang kumpanya niya. Inakusahan ni Naomi, pinipilipit ang sitwasyon, para ipamuka kay Anastasia ang may masamang intensyon. Galit na galit si Anastasia dito kaya nang inig siya. Alam niyang ginugulo lang siya ni Naomi, pero kumukulo pa rin ang dugo niya. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Ang gusto ko lang ay makuha ni tatay ang pinakamahusay na paggamot doon. Nagpasya siyang huwag pansinin ang kaawa-awang babae pagkatapos nito. Tumanggi akong hayaan ang aking asawa na gamutin sa Presgrave Hospital. Hindi maganda ang pakiramdam ko tungkol dito, at hinihiling ko na mayroon ka sa kanya, pinabalik agad sa General Hospital. Naririnig mo ba ako? Angal ni Naomi. Walang ibang salita, tinapos ni Anastasia ang tawag at lumingon para tawagan si Elliot, na kanina pa nakatayo sa gilid. Tayo na. Kasalukuyan, si Naomi ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay nagmamadaling pumunta sa ospital. Ang walang kwentang babaeng iyon ay binitawan ako. Ma'am, anong gagawin natin? Ang Presgrave Hospital ay may mga makabagong pasilidad at ilan sa mga pinakamahusay na doktor sa mundo. Kung magkamalay si tatay pagkatapos magpagamot doon, magiging walang kabuluhan ang lahat ng ating pagsisikap. Umiyak si Erica. Pupunta kami kaagad sa Presgrave Hospital. Ibabalik ko ang asawa ko sa General Hospital kahit anong mangyari. Nagalit si Naomi, nagpa siya na gamitin ang wife card sa kanyang kalamangan. Sa pinakapinagkakatiwalaang law firm ni Francis, si Alex ay nasa gitna ng pakikipag-usap sa isang medyo may edad na lalaki. Sa mesa ay isang kasunduan na may nakalagay na bank card sa ibabaw nito. Narinig ko na marami ka nang naipon na utang sa pagsusugal, Mr. Smithers, ngunit sigurado ako na ang pera doon ay sapat na upang matulungan kang maayos ang mga bagay-bagay, itinuro ni Alex ng walang katotohanan. Mukhang handa kang dumating, Mr. Hunter. Kumusta si President Tillman? Kabanata 508. Dahil sa pagkaantala sa pagbibigay ng agarang medikal na paggamot, si Pangulong Tillman ay idineklarang comatose, at maaaring hindi na siya magising muli. Nagningning ang mga mata ni Colin dito. Dahil alam niyang siguradong walang panganib ang deal, masaya niyang inabot ang kasunduan at ang bank card habang hinihingi,
Gusto ko ng 2% ng shares sa Tillman Constructions pagkatapos kong makita ang deal. Ito ang perpektong pagkakataon para yumaman siya, at magiging tanga siya kung hindi ito sakupin. Si Alex ay may awtoridad na sumang-ayon sa panukalang ito, at alam niyang kailangan niya, sa pagtingin na ang pagpapalit sa kalooban ay ang pinakamahalagang bahagi ng buong pamamaraan. Napakagaling. Kung ganoon, we'll be on the same side from now on, sagot niya na tumango. Pagkatapos, pumunta si Colin sa safe at kinuha ang lumang testamento na ginawa ni Francis, pagkatapos ay pinunit ito sa harap ni Alex. Nang magawa iyon, inilagay niya ang bago sa safe. Isang nasisiyahang ngiti ang naglaro sa labi ni Alex. Sa wakas, matagumpay na napalitan ang kalooban. Ngayon, sina Naomi at Erica ay tumayo upang magmana ng 60% ng Tillman Constructions, na isinalin sa isang mahusay na 700 milyon sa mga asset at pagkatubig. Samantala, sa Presgrave Hospital, ipinadala si Francis sa isa sa mga check-up room upang magpatakbo ng ilang pagsusuri. Nag-aalalang naghihintay si Anastasia sa pasilyo kasama si Ray, na nakatayo sa likuran niya upang manatili sa kanyang piling habang si Elliot ay bumalik sa kumpanya para asikasuhin ang mahahalagang bagay sa trabaho. Gusto mo bang umupo, Miss Tillman? Tanong ni Ray na may pag-aalalang nakatingin sa babae. No, I'm fine, pagod na ungol ni Anastasia habang umiiling. Palihim siyang nanalangin na ang mga pagsusulit ay magpakita ng mga positibong resulta. Maya-maya lang, lumapit sa kanila ang isang nurse na nasa palapag na ito at sinabing, Miss Tillman, dumating na ang dalawa sa mga miyembro ng pamilya mo at naghihintay sila sa labas ng entrance. Talagang balisa sila. Papasukin ko ba sila? Kumunat ang noo ni Anastasia. Hindi na niya kailangang magtanong para malaman na ang mga bomb-abato sa labas ng pasukan ay sina Naomi at Erica. Nais niyang gawin ni Francis ang mga pagsusulit na ito nang walang panghihimasok, kaya inutusan niya ang nurse, itago ang mga ito sa labas at huwag papasukin. Napakabuti. Kakaalis lang ng nurse nang lumingon si Anastasia para tawagan si Ray, pwede bang sumama ka sa nurse at tingnan kung ano ang kaguluhan? Oo naman. I'll get right to it, pumayag naman siya at nagmamadaling pumunta sa elevator. Ang pag-ayaw ni Naomi sa Presgrave Hospital ay hindi lamang dahil sa aking relasyon sa mga Presgrave. Ano ba ang kinatatakutan niya? Nag-aalala ba siya na mapapagamot si Dad dito? Malungkot na tanong ni Anastasia. Sa kasalukuyan, nakikipagtalo sina Naomi at Erica sa mga security guard sa lobby ng Presgrave Hospital. Binabalaan kita kung hindi ko makita ang aking asawa sa pagtatapos ng araw, sisirain ko ang ospital na ito. Pagbabante ni Naomi sa taas ng kanyang mga baga. Panay ang tingin sa kanya ng mga security guard, ganap na hindi apektado. Lubhang nag-aalinlangan sila na ang mga katulad niya ay may kapangyarihan na give-in ang gusali ng ospital ng Presgraves. Ibigay mo ang tatay ko ngayon din o kakasuhan ko ang bawat isa sa inyo. Ilalantad ko sa iyo ang pagiging kasabwat mo sa isang krimen sa pagkidnap. Sa kasamaang palad, si Erica ay may kaugnayan sa mga drama at kahit papaano ay nauugnay ang lakas ng tunog sa pananakot. I'm sorry, pero ito ay isang pribadong ospital, at natatakot ako na hindi ka basta-basta. Hindi ka pinapayagang pumasok hanggat hindi sinasabi ng mga karagdagang tagubilin. Nandyan ang asawa ko ngayon. Bakit bawal ako pumasok? Pastahan ako na ang skimang little wench na si Anastasia ang naglagay sa iyo nito, hindi ba? Sabihin mo sa kanya na gusto ko siyang makita sa sandaling ito. Go! Madiin na utos ni Naomi, nanginginig ang boses habang tinutulak sa harapan niya ang mukhang matibay na gwardya. Sa sandaling iyon, lumapit si Ray sa pinangyarihan ng kabiguan. Sabay-sabay na pagkilala sa kanya, tumahol si Naomi, ikaw ang katulong ni Elliot, hindi ba? Ilabas si Anastasia ngayon din. Kasalukuyang kasama ni Miss Tillman si President Tillman habang pinapasuri siya ng mga doktor. Please refrain from making a scene here, seryosong turo ni Ray na nakakunot ang noo. Wala siyang karapatang ilipat ang asawa ko dito. Babayaran ko siya kapag may nangyari sa kanya. Tama iyan. Kapag lumala ang kalagayan ng tatay ko pagkatapos nito, kasalanan niya ang lahat. Mainit na sigaw ni Erica. Tumaas ang isang kilay ni Ray at sinabing may pilit na pagtitiis, inaakala kong pareho kayong walang kamalay-malay na ang Presgrave Hospital ay may mga nangungunang pasilidad at pinakamagaling na pangkat ng medikal,
na magiging malaking tulong sa kalagayan ni Pangulong Tillman at sa susunod na panahon, pagbawi. Wala talagang dapat ikabahala, paliwanag ni Ray. Gayunpaman, lalo pang natarante si Naomi nang marinig niya ito. Ito ay tiyak na dahil alam niya ang tungkol sa mga advanced na pasilidad ng Presgrave Hospital at world-class na medical team na ayaw niyang narito si Francis. Hindi mo alam kung ano ang binabalak ni Anastasia. Hinahabol lang niya ang kumpanya ng kanyang ama, at walang ibang gustong mamatay siya kaysa sa kanya. Hindi ako ligtas na iwan ang aking asawa sa kanyang mga kamay. Siya, may gagawin, at magtiwala ka sa akin kapag sinabi kong hindi maganda. Pag-alit na sigaw ni Naomi. Nang marinig ito, nalungkot si Ray at sumagot, Mrs. Tillman, iminumungkahi kong iwasan mo ang paglalagay ng mga asperesayon sa karakter ni Miss Tillman. Siya ay magiging ginang, Presgrave sa lalong madaling panahon, at siya ay anak ni Pangulong Tillman. Tinitiyak ko sa iyo na wala siyang masamang hangarin sa kanya. Kabanata 509. Bueno, paano mo malalaman na hindi lang siya isang lobo na nakadamit ng tupa? Mas kilala mo ba siya kaysa sa amin? Galit na kumagat si Erica. Magkakaroon si Miss Tillman ng hindi malulutas na kapalaran sa kanyang pangalan kapag siya ay naging Mrs. Presgrave, kaya bakit siya susunod sa Tillman Constructions? The both of you, however, are acting highly suspicious right now, panunuya ni Ray. Siya ay katulong ni Elliot, at bilang hinihingi sa isang tabi, ang trabaho ay nangangailangan din ng isang matalas at analytical na pag-iisip. Walang imak na nakanganga si Naomi kay Ray, at sumilay ang selos sa mga mata ni Erica. Kailan nagkaroon ng superioridad si Anastasia sa atin? Maya-maya lang, nagring ang phone ni Ray, at dali-dali niyang kinuha pagkatapos sumulyap sa caller ID. Oo, Presidente Presgrave. Itapon ang mga babaeng iyon sa labas ng lugar ngayon din. I don't want them making a scene there, ang maikling tugon ni Elliot. Habang wala siya sa ospital, nabalitaan niyang naroon sina Naomi at Erica at nagdulot ng eksena sa main lobby. Aminado siyang may sama ng loob sa mga ito, lalo na nang sampelan ni Naomi si Anastasia kagabi. Sapat na iyon para gustuhin niyang sirain ang buhay nila. Mataimtim na sumagot si Ray, yes, sir. Pagkatapos, tinitigan niya ang mga security guard at sinabing, ay escort mo sila kaagad palabas ng ospital at huwag mo silang babalikan. Sabay-sabay na kumilos ang mga security guard. Bago pa malaman ni Naomi at Erica ang nangyayari, hinawakan sila sa magkabilang braso at nagmarcha ng palaka patungo sa labasan ng lobby. Hoy, anong ginagawa mo, bitawan mo ako ngayon din? Sigaw ni Naomi. Gayunpaman, walang nakinig sa kanyang babala, at ganoon din, ang mag-inang duo ay itinapon sa labas ng pinto. Kasunod nito, ang mga security guard ay nahulog sa pormasayon at tumayo sa isang linya ng 6, epektibong hinaharangan ang daan ng mga babae sa gusali. How dare that useless little wretches treat us like this? Kung sa tingin niya ay napakahusay niya, bakit hindi na lang niya ako patayin? Napangiwi si Naomi. Palibhasay napahiya at ayaw na mapalitan ng biro ngayong itinapon na siya sa ospital. Mabilis na hinawakan ni Erica ang kanyang braso at hinimok, Ma, we should go. No choice si Naomi kundi umalis kasama ang kanyang anak. Sa sandaling nakabaon sila sa kanilang sasakyan, inilabas ni Erica ang kanyang telepono at tinawagan si Alex. Hello, Alex, inilipat ni Anastasia si tatay sa Presgrave Hospital. Sinubukan naming ibalik siya, ngunit pinaalis kami ng security. Anong gagawin natin ngayon? Ano? Paano mo siya hinayaang kunin siya noong una? Hindi namin siya pinayagan. Nangangatwiran si Erica. Pirmahan niya ang transfer paperwork kaninang umaga habang wala kami ni nanay sa ospital. Paano kung mailigtas siya ng medical team sa Presgrave Hospital mula sa kanyang pagkakomatose? Kakaalis ko lang sa dating habilin. Magiging katapusan natin kung magising si Pangulong Tillman, kaya kailangan mong tiyakin na hindi na siya maday gising. Nag-iinit si Alex. Ano ang gagawin ko ngayon? Ipagpatuloy ang pagpindot sa kanila hanggang sa ibigay nila si Pangulong Tillman, at kailangan mong malaman ang kanyang kasalukuyang kalagayan kahit na ano pa. Udyok ni Alex. Okay. Ibinaba ni Erica ang tawag at sinulyapan si Naomi, na nagsasabing, Nay, sa palagay ko may paraan ako na maaaring gumana. Maaari naming tawagan ang press at ilantad sa kanila si Anastasia.
Ipapamoka namin na kinuha niya si tatay para mapatay niya ito at maangkin ang Tillman Constructions para sa kanyang sarili. Pagkatapos, gagamitin natin ang kasunod na pampublikong diskurso para pilitin siyang ibigay si tatay. Pinag-isipan ito ni Naomi at nagpasya iyon, ito ay isang mabubuhay na opsyon. Ngayong si Anastasia ay may Elliot na protektahan siya ay hindi mahawakan. Ang pagtawag sa mga press sa kanya at pagpipinta sa kanya bilang ilang sakam na spawn na gusto lang kunin ang kumpanya para sa kanyang sarili ay walang alinlangan na guluhin ang kanyang buhay sa ilang mga lawak. Sige, gagamitin na lang namin ang press and have her face ang backlash afterward, sabi ni Naomi, sang-ayon sa kanyang anak. May kilala si Erica na mga reporter mula sa iba't ibang kumpanya ng media, at nagpasya siyang magkaroon ng powerhouse sa kanila na mag-cover ng balita. Sa guest lounge ng press company, ipinaliwanag ni na Erica at Naomi sa kausap nila kung paano si Anastasia pagkatapos ng kapalaran ni Francis. Ang lalaking sumama sa kanila sa lounge ay ang editor-in-chief. Wala siyang pakialam sa katotohanan, kundi tungkol sa ugong na idudulot ng naturang balita. Ang isyo ay magiging paksa ng pagtatalo sa publiko, na siyang pinakamahalagang resulta. Ngunit hindi sinabi ni Naomi o Erica sa punong editor ng isang mahalagang piraso ng impormasyon, na tungkol sa pakikipag-ugnayan ni na Anastasia at Elliot. Ipininta lamang nila siya bilang isang masamang babae na nag-aagawan para sa Tillman Constructions. Napakagaling. Mas magiging masaya kaming ilantad ang babaeng ito para sa iyo. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, pagkatapos ng lahat. Isusulat ko ang artikulo ngayon, at ipapakain namin ito sa publiko. Kapag nagsimula na ang backlash, mapipiga siya at ibabalik ang iyong may sakit at na-comatose na asawa at ama. Kabanata 510, pakibilisan ang paglalantad kay Anastasia. Masyado siyang mabisyo para makaalis ng walang kwentang ganito. Pinag-uusapan namin dito ang asawa ko at ang tatay ni Erica. Paano siya naging malupit para pigilan tayo na makita siya? Umiiyak si Naomi, na mukhang nagdadalamati habang nakasubsob ang mukha sa kanyang mga kamay. Tatapusin namin ang write-up at i-publish ito sa lalong madaling panahon. Hindi ba maaaring gawin ito ng isang taong walang puso sa kanyang sariling ama ng walang epekto, hindi ba? Mayroon ka bang mga larawan para sa column? Tanong ni Timothy, ang editor-in-chief ng press. Oo. Inilabas ni Erica ang kanyang telepono at kinuha ang candid shot na kinuha niya kay Anastasia sa conference room noong nakaraan. Siya ay naiinip at nagpasya na kumuha ng ilang mga larawan para sa kanyang sariling libangan, ngunit natagpuan niya na kinuha niya ang isa kung saan nakaupo si Anastasia sa tabi ni Francis. Nang makita ang larawan, tumanggo si Timothy bilang pagsang-ayon at sinabing, maganda iyon, at mapapansin ng publiko na si Anastasia ay sabik na makalapit sa Francis para sa kapakanan ng pagkuha sa kumpanya bilang CEO. Saglit niyang tinitigan ang larawan, at kailangan niyang aminin na si Anastasia ay napakaganda. Sa kanyang perpektong katangian at mainit na ngiti, mahirap paniwalaan na kaya niyang gawin ang isang bagay ng hindi maganda. Ito ay maaaring magbunga ng isa pang mainit na paksa. Si Anastasia ay parang rosas na namumukadkad ng husto sa larawang iyon, ngunit nakatago sa loob niya ang kasakiman at mabangis na ambisyon na kunin ang Tillman Constructions para sa kanyang sarili, at tila, wala siyang hihinto upang makamit ang layuning iyon. Parang magnanakaw sina Naomi at Erica nang umalis sila sa press company ng araw na iyon. Ngayong nagawa na nila ang kanilang bahagi, ang kailangan lang nilang gawin ay gawin ng press ang kanilang maruming gawain at sirain ang reputasyon ni Anastasia. Samantala, sumailalim si Francis sa serye ng mga check-up sa Presgrave Hospital, at nagmamadaling bumalik si Elliot nang iulat ng doktor ang mga medikal na natuklasan kay Anastasia. Ang kapaligiran sa conference room ay mabangis bilang Theodore Dugray, ang pinuno ng neurology sa Presgrave Hospital. Inihayag, ang kalagayan ng iyong ama ay mas malala kaysa sa aming inakala at batay sa mga pagsubok na aming tinakbo sa kanya, nalaman namin na ang kanyang utak ay lubhang napinsala. Ang pagbawi sa sarili ay halos imposible, at habang ang operasyon ay ang pinakamahusay na opsyon na mayroon kami, hindi niya natutugunan ang mga kinakailangang pamantayan para maisagawa namin kaagad ang operasyon. Kailangan namin siyang panatilihin sa ilalim ng pagmamasid ng hindi bababa sa 3 buwan bago namin i-draft ang plano ng operasyon.
Si Anastasia ay napakahigpit sa mga nakaraang araw na halos mabalisa siya matapos marinig ang balita. Napatikip siya ng kamay sa bibig niya habang tumutulo ang mga luha niya. Hindi ko alam na magiging seryoso ang kalagayan ni Dad. Ito ba? Wala ba akong nakikitang kahit katiting na pag-asa para bumalik ang sitwasyong ito? Nang makita ito, mabilis na iniabot ni Elliot sa kanya ang isang piraso ng tisyo, isang banayad na kilos na hindi gaanong pinalambot ang epekto ng mahirap na balita. Pakiramdam niya ay kumirot ang puso niya nang makita kung gaano siya nalungkot, ngunit wala siyang magagawa para alisin ang sakit sa kanya. Huwag sumuko, huwag habang may pag-asa pa, sabi ni Elliot sa doktor. Kami ay gagawa ng pinakamahusay na solusyon upang mailigtas si Mr. Tillman, pangako ng doktor. Idinagdag ng isa pang doktor na pumasok kasama ang maliit na pangkat ng medikal ni Theodore, Miss Tillman. Ang mga paunang pagsusuri ay humantong sa amin upang maniwala na ang iyong ama ay mananatili sa isang estado ng comatose sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kung hindi siya sasailalim sa operasyon. Sabi nga, maliit lang ang pagkakataong magkamalay siya pagkatapos ng operasyon, at gusto naming maging handa ka sa pag-iisip para sa anumang hindi magandang resulta. Mahina siyang tumango. Alam niya na halos lahat ng posibilidad ay laban kay Francis ngayon, ngunit hindi siya susuko sa kahit katiting na pagkakataon na iligtas siya. Huminga siya ng malalim at nagtanong, nakahanap ka na ba ng anumang bakas ng pil na dinala ko sa oral cavity ng aking ama? Ang doktor mula sa laboratorio ay umiling at sumagot, inihambing namin ang mga sample at nalaman na ang mga bakas ng tableta sa bibig ng iyong ama ay iba sa mga tabletang dinala mo. Kaya sinasabi mo na ang mga table task na huli niyang ininom ay hindi lamang nakatulong sa kanyang kondisyon kundi naging sanhi din siya ng pag-aresto sa puso. Oo, ang mga pildores na kanyang kinain ay nakamamatay sa puso ng tao, at kung susundin natin ang mga pamantayan sa parmasyutiko, ang mga tabletang ito ay maituturing na lubhang nakakalason. Higit sa lahat, napagpasyahan namin batay sa mga pagsusuri sa lab na hindi ito ang unang pagkakataon na uminom ang iyong ama ng mga tabletang ito, maaaring kinuha niya ang mga ito ng ilang araw bago ang kanyang pag-aresto sa puso. Nakakuyom ang mga kamao ni Anastasia sa ilalim ng mesa, at sumakit ang kanyang mga palad kung saan nahukay ang kanyang mga kuko. Siya ay halos tiyak na si Naomi ay nagplano nito laban kay Francis, at ang motibo sa likod ng gayong nakamamatay na paglipat ay mas malamang kaysa sa walang kinalaman sa Tillman Constructions. Ilang beses na binanggit ni Francis na iiwan niya ang kumpanya kay Anastasia. Nagbiro pa siya tungkol sa pagkuha ng kanyang anak sa render pabalik sa ospital noong isang araw. Naisip ito ni Anastasia, at inisip niya kung ang intensyon niya na bawian sina Naomi at Erica na makuha ang kanilang bahagi sa kumpanya ang nagbunsod sa babae na gumawa ng gayong kahindek-hindek na gawa. Ang pagkakilala kay Francis, ang damdamin niya para kay Naomi bilang asawa nito ang nagtulak sa kanya na bantayan siya. Hindi siya magsisinungaling sa kanya tungkol sa anumang mga plano niya para sa kanyang komersyal o personal na mga ari-arian. Dahil dito, tiyak na sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kahalili ng kumpanya. Sa ngayon, tatalikuran ni Anastasia ang paghalili sa kumpanya kung ang ibig sabihin nito ay mailigtas ang kanyang ama at mabubuhay ang kanyang pinakamahusay na buhay. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang katawan ni Francis ay nabigla, at siya ay kasing ganda ng brain dead.